Well, hello! Hello sa inyong lahat. Welcome po sa Real Life Journey. Tayo po ay nasa panghuling session, no? Yung huling-huli nating session at nawa po marami kayong natutunan at ang panalangin ko po ay itong mga pinag-aaralan natin sa Real Life Journey ay talaga magbigay sa inyo ng pagkaunawa tungkol sa paano ba mamuhay bilang isang alagad ni Kristo. Yan po ang ating naging layunin throughout dito sa Real Life Journey. At ngayon nandito na tayo sa katapusan, the last session. I pray na, maunawaan na po natin talaga, no? Remember, ang layunin natin dito sa Real Life Journey ay susugan yung natutunan nyo sa Real Life Bible Study. Kaya itong 10 sessions na to na pinag-aralan natin, o ito yung ikasampu, no? Ay ang pakay natin dito talagang matulungan kayo para sa buhay na tinatawag sa atin ng ating Panginoon. At yan ay walang iba kundi ang maging mga tunay na tapat at mabungang tagapaglingkod at tagasunod ni Kristo. So tayo po ay manalangin. Let's all pray at hilingin natin sa Panginoon muli ang kanyang gabay dito sa ating pag-aaralan, no? Let's all pray. Manalangin po tayo. Panginoon, purihin ka at salamat Lord at kami ngayon ay nasa panghuli ng session ng Real Life Journey at muli humingi kami ng tulong sa iyo Panginoon sa Banal na Espiritu na gabayan kami at turuan kami at gamitin mo ako Panginoon upang sa ganon ay may paliwanag ko ng mabuti at malinaw itong panghuling session na ito. Lord, maraming salamat sa iyo at thank you Lord sa biyaya mo at natapos namin ang buong Real Life Journey. At ito pong ika-10 session, session 10. Nawa ay magbigay ng magandang summary sa lahat po ng mga napag-usapan na namin. Thank you Lord. Thank you Lord. In Jesus' name. At lahat ay magsabi ng Amen. Okay, Amen po. Purihin ang Panginoon. At tayo ngayon ay dadako na sa ating panghuling session. So tayo po ay nag-aaral ng real life journey, no, para sa kaalaman ng bawat isa. At tayo po ay nasa session 10, no? Walking in the Spirit every day, no? Walking in the Spirit every day. So bilang pag-uumpisa, gusto kong basahin natin itong talatang ito sa Galatians chapter 5, umpisa sa verse 16. Sabi ganyan ni Apostle Paul, "So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature." Kung maalala nyo, napag-usapan natin to, kaloob ng Panginoon yung Holy Spirit sa bawat mananampalataya para tulungan tayo na lumakad at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo dito sa atin sa Galatians 5 verse 16, live by the Spirit. In other words, tayo po ay talagang makinig at sumunod sa banal na Espiritu na siya nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga po yung ating relationship sa Holy Spirit. Sabi rin ni Apostle Paul, no, for the sinful nature, sabi niya, desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other so that you do not do what you want. So, sa madaling salita po, binigay ang Holy Spirit sa atin para hindi tayo maging alipin, no, ng sarili nating mga kagustuhan lamang. Bagkus sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay madadala niya tayo sa matuwid na pamumuhay na siyang layunin ng Panginoon, no, sa kanyang salita. At sabi nga sa verse 18, "But if you are led by the Spirit, you are not under law." Ibig sabihin nito, iba na yung prinsipyo na umiiral sa atin, hindi na yung mga law na tinatawag, no, o mga utos ng Panginoon kung saan nagsusumikap tayo dati na sumunod ngunit tayo ay nabibigo. Ngayon naman sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung layunin at kalooban ng Panginoon at naayon din sa kanyang mga utos ay ating natutupad na ngayon, no? Ayon sa kanyang biyaya. So pag sinabi natin you are not under law, ibig sabihin yan iba na po ang nagbibigay sa atin ng motivation,
Yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Ngunit hindi ibig sabihin na sumusuway tayo sa mga utos ng Panginoon, bagkus nasusunod na natin ngayon bunga ng banal na espiritu na siyang nasa atin, no? Sabi niya sa verse 19, the acts of the sinful nature o yung ating laman o yung sarili nating disposisyon, no? Sabi nga yan are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery. Ang ibig sabihin po ng debauchery ay yung pagsayang ng mga oportunidad, pagsayang ng oras, pagsayang ng buhay natin, no? So kapag tayo ay hinayaan lang ng Panginoon sa sarili nating pita, no, ng laman, doon tayo mapupunta sa buhay na walang kwenta, no? Sabi rin niya sa verse 20, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions. Ito yung mga halimbawa lamang ng klase ng buhay na mangyayari kapag tayo ay inayaan lang ng Panginoon sa kagustuhan natin. Sabi sa verse 21 pa, and envy, no, drunkenness, orgies, and the like. I warn you as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Sa madaling salita po, ang ating sarili kapag wala ang Panginoon, ang buhay natin ay magiging kontra sa layunin ng Panginoon at hindi natin mararanasan ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi gusto yan ng Banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin o naninirahan sa atin. Gusto ng Panginoon na tulungan tayo, no? Na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya makikita natin sa verse 22, sabi niya, but the fruit of the Spirit, kapag ang Espiritu na kumikilos, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, o itong mga mabubuting bagay, magagandang bagay, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ibig niya sabihin no, na, yan mismo ang layunin ng Panginoon sa kanyang mga utos. Kaya yan din ang ipoproduce ng Holy Spirit sa atin kapag tayo ay lumalakad ng ayon sa kanyang kalooban, no? Sabi sa verse 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Kaya ang ibig sabihin ni Pablo dito, ito na yung ating katayuan, ano? Tayo ngayon ay binago na ng Panginoon, hindi na tayo alipin sa ating sapitan ng ating mga laman o sarili natin, lumang sarili. Tayo pinalaya na doon, no? At yan ay, kumbaga, yan ay ating katayuan ngayon. Crucified na yung ating lumang sarili, no? Kaya hindi na ito nararapat pa na mag-control sa atin sa ngayon bilang mga mananampalataya. Tayo ngayon ay meron ng kalayaan, may kapangyarihan na tayong lumakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi sa verse 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So kailangan lang natin gawin talaga ay makinig, sumunod sa banal na Espiritu na siyang naninirahan sa atin at nangungusap sa ating mga puso. Huwag natin tigasan ang ating mga sarili, no? At sabi niya sa verse 26, let us not become conceited, no? Provoking and envying each other. Ibig sabihin, kapag tayo ay hindi nagpapasailalim sa banal na espiritu, ang magiging bunga nito ay lahat ng uri ng maling mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ito po yung ika nga bilin sa atin ni Apostol Pablo na tayo lumakad, no? Walking in the Spirit every day. Tayo lumakad ng ayon sa banal na espiritu araw-araw, no? Kaya ito ang ating nais pag-usapan. What does it mean to walk in the Spirit every day? Ano bang ibig sabihin nito? Paano ba natin to gagawin, no? At yan ang ating tatalakayin dito sa panghuling session natin. Meron pong 4 na spiritual disciplines of walking in the Spirit. Meron pong 4 na disiplinang spiritual na sa tulong ng Panginoon ay magagawa natin dahil tayo pinalaya na sa ating pita ng laman at binigyan na tayo ng kalayaan at kapangyarihan upang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang kailangan lang ay tayo ay makisa, no? At sumunod sa layunin ng Panginoon. At may 4 na disiplina patungkol dito, no? Una sa lahat ay yung disiplinang tinatawag na paying attention
o sa madaling salita ay attention, no? Yung pagkakaroon ng ano, ng, pagbibigay ng atensyon 'no, sa buhay espiritual 'no. Kaya basahin natin 'tong sinasabi ni Apostol Pablo mula naman sa Efeso 'no, sa ikalimang kabanata starting in verse 15. Sabi niya, "Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise." Kaya bilang mga binago na at niligtas na ng Panginoon, kailangan ipamuhay na natin ngayon ang, buhay na may wisdom, you know? Huwag na tayong tumulad nung dati na di natin alam kung anong mabuti at tama. Ngayon meron na tayong, oportunidad na mamuhay ng may karunungan, 'no, na nagmumula sa Panginoon. Sabi, making the most of every opportunity because the days are evil. Kaya nga tayo po ay dapat maging, careful daw, be very careful sa ating, pamumuhay 'no. Kailangan makinig tayo sa ating Panginoon. Therefore sabi niya, "Do not be foolish, but understand what the Lord's will is." 'No? Huwag tayong maging ano, parang katulad ng mga tao na foolish daw, ibig sabihin walang isip 'no. Pero tayo ay tinawag na ng Panginoon, niligtas na niya, kaya alamin na natin kung anong kalooban ng Panginoon. Magkaroon tayo ng atensyon sa kanyang, tinig 'no. At sabi nga sa verse 18, "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery." Maalala niyo, 'yun ang nangyayari kapag tayo ay, hindi nakikinig sa Panginoon, nasasayang ang mga oportunidad. Halimbawa, binigyan niya example yung paglalasing, 'di ba? Saan pupunta 'yun? Walang pupuntahang maganda 'yun. Instead, sabi niya, "Be filled with the Spirit," 'no? Be filled with the Spirit. Magkaroon tayo ng ano, ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nawa ang Espiritu Santo ang siyang maggabay sa atin, 'no, sa buhay natin. Sabi sa verse 19, "Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord." So kasama ng ibang mga mananampalataya, tulong-tulong po tayo na makinig sa Panginoon, 'no? Mag-pay attention sa Kanya. And then sabi sa verse 20, "Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ." So yung buhay natin kailangan devoted sa Kanya. At kung ano man yung mga ginagawa natin, see to it na hindi tayo maliligaw ng landas, no? Na tayo ay patuloy na makakapakinig sa Panginoon. Again, sabi niya, submit or submitting to one another out of reverence for Christ. Sa madaling salita, itong buhay natin sa Panginoon, kasama natin ang ibang mga kapatiran, kaya tayo ay dapat nagpe-pay attention, no? Naalala ko nung wala pa ako sa Panginoon, siyempre hindi ako nakikinig sa Panginoon at lalong hindi ko na maalam kung ano ang kanyang mga sinasabi. Kaya lahat ng attention ko nakabaling sa ano, sa kamunduhan 'no, kasalanan, kalikuan. Pero purihin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan nung ako ay tinawag niya sa pamamagitan ng mabuting balita. Na-realize ko na mali yung, uri ng pamumuhay ko at, purihin ang Diyos, unti-unti niya akong ginabayan. So, hindi naman ako perfect 'no, na ako ay agad nakasunod sa Panginoon, may proseso din. Pero gaya ng natutunan ko, shine-share ko sa inyo, napakahalaga na yung ating lifestyle, oh, ay hindi lifestyle na kung saan parang wala tayong iniintindi o inaatupag kundi mga kamunduhan. Tayo ay tinawag na ng Panginoon at binago na ng Diyos. Kaya ang dapat maging lifestyle natin, o yung klase ng buhay kung paano natin ginagamit ang oras, ang talento natin, pati ang mga resources natin. Dapat ano yan, kumbaga naaayon na sa liwanag, naaayon na sa kalooban ng Panginoon. Kaya ano bang mga gagawa natin patungkol dito? Una sa lahat, mag-practice tayo ng tinatawag na sacred rhythms. May rhythm tayo sa buhay natin. Meron tayong tinatawag na engagement and disengagement. Ibig sabihin ng engagement, pina-prioritize natin yung mga gawain kung saan kasama natin ang mga kapwa natin, mga kapatiran sa Panginoon at tayo ay nagfe-fellowship, nagwo-worship together, no? Nagtutulungan sa, sa pamamagitan ng malalaking grupo at small groups, ganyan. At disengagement naman, yung tayo ay nagsasarili siguro para manahimik sa presensya ng Panginoon. Yung mga tinatawag na Sabbath, o silence and solitude, panalangin, ganyan, pagbabasa ng Biblia. Ito yung mga matututunan nyo, no, over time. Kaya itong
ating mga pinag-uusapan, kailangan meron po tayong, companion para maipatupad natin 'yan, maisakatuparan natin yung bagay na 'yan, okey? And then, iwasan din po natin yung tinatawag na hurriedness, yung pagiging masyadong busy. 'No? Paying attention means nagbibigay tayo ng sapat na atensyon sa Panginoon, sa Kanyang presensya, sa Kanyang salita, at hindi tayo parang nagpapakabisi ng gusto na hindi na natin naririnig ang tinig ng Panginoon. Kailangan meron tayong mga disiplina ng pakikinig, manahimik tayo, magkaroon tayo ng atensyon sa Panginoon. So ito yung unang-unang spiritual discipline, of walking in the Spirit. Kailangan na, mag-pay attention tayo kay Lord. Huwag tayong parang aligaga, no? Dapat i-ano natin yung sarili natin, yung lifestyle natin. Saan natin nilalagay yung enerhiya natin, yung oras natin, para siguraduhin natin na nakabukas yung ating puso at isipan sa Panginoon. Na anumang oras na tayo ay kakausapin ng Diyos, ay agad natin maririnig ang kanyang tinig, no? So, yun yung unang-unang disiplina, spiritual discipline of paying attention talaga sa Panginoon. So, sa pamamagitan ng isang spiritual companion o friend, humingi tayo ng tulong para ma-practice natin, yung paying attention sa Panginoon. Kaya siguro kailangan matutunan natin yung silence and solitude, yung pagkakaroon ng mga in-between times of ika nga, resting in the Lord. Ganon din naman yung fellowship and Bible study. Yan po, mga disiplina yan ng isang mabuting mananampalataya para tayo po ay lumago sa ating relasyon sa Panginoon, no? Ayan. Kaya napakahalaga po 'yan, no? Ah, Pangalawang disiplina po ay becoming aware o yung tinatawag ko na awareness, okay? So yung una po attention, para madali niyong maalala. Pangalawa po ay awareness, no? Ano ba ibig sabihin ng awareness? Ang ibig sabihin na nagiging aware tayo na nangungusap ang Panginoon sa atin o maaring nangungusap ang Panginoon sa atin, no? Basahin natin 'to sa John chapter 10, no? Verse 1, sabi ganyan, "I tell you the truth," sabi ni Jesus, "the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way is a thief and a robber." Okay? And then sabi niya, "The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep." So, kailangan maging aware tayo kung ano nangyayari, no, sa buhay natin. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. Okay, he calls his own sheep by name and leads them out. Okay, tumatawag ang Panginoon sa kanyang mga tupa. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. So tayo po mga mananampalataya, kailangan maging aware tayo. Nangungusap ba ang Panginoon dito sa sitwasyon na ito o itong mga naiisip ko o nangyayari sa buhay ko? Sabi sa verse 5, "But they will never follow a stranger. In fact, sabi, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice." Kaya napakahalaga po yung pagiging aware sa ating spiritual na buhay. So una, kailangan natin ng atensyon. Hindi tayo dapat nagpapakabisi ng gusto bilang mga mananampalataya. Kaya tulong-tulong tayo sa small group natin, magpapaalalahanan tayo na huwag tayong masyado maging busy. Pero at the same time, pag may mga nangyayari sa buhay natin, mga kung anumang sitwasyon yan, kailangan maging aware tayo na marahil baka ang Panginoon ay merong sinasabi sa atin, no? Ang banal na espiritu baka meron siyang sinasabi sa atin. Kaya, bilang gabay tungkol dito, practical lang po, no? Merong tinatawag na see, no? Learning to see, no? Ano po yung learning to see? Ito po yung mga significant emotional experiences. Sa madaling salita, pag may nangyayari sa atin na parang mahalaga na emosyonal tayo, galit o ano man, no, nalulungkot, yan ay mga palatandaan na maaaring may nangyayari sa atin spiritually speaking, no? Kaya kailangan maging aware tayo. Pag medyo nanlalamig tayo baka o parang hindi natin na 'pag nagpe-pray tayo parang nahihirapan tayo mag-pray. Yan po ay mga
senyales na kailangan maging aware tayo. Teka, ano ba nangyayari sa akin spiritually speaking, 'no? Kasi kung tayo po ay nasa magandang, paglakad sa Panginoon, tayo po ay may kapayapaan, may kapahingahan. Pero 'pag tayo ay parang naguguluhan, marahil 'yan ay, palatandaan na merong, spiritual na nangyayari sa buhay natin. Kaya kailangan, tumigil tayo, humanap tayo ng tahimik na lugar at manalangin at hilingin sa Panginoon, "Lord, ano po ang nangyayari, sa buhay ko?" 'No? And then learning to hear, 'no, very important 'yan. Yung honest evaluations and reactions, tinitingnan natin, ano bang nangyayari? Ako ba ay parang, napapalayo sa Panginoon o ano ba itong parang, babaling yung atensyon ko, 'no, sa mga bagay-bagay, 'no, sa trabaho, sa mga hindi magandang relasyon o anuman. So, maliban dun sa attention, kailangan meron din tayong awareness, 'no? Kailangan maging aware tayo kapag, may mga bagay na marahil, spiritual in nature ito. Kasi tayo po yung mga spiritual beings, 'no? At, doon sa kaibuturan ng ating puso, dapat nagiging, aware tayo. Kaya yung pangatlong disiplina po ay yung discerning the spirit or spirits. Saan ba nagmumula, 'no, yung mga bagay-bagay, 'no? Kaya ang tawag ko dito ay agreement, 'no? Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na ma-discern natin, ito ba ay galing sa Kanya, 'no, o galing sa kaaway, 'no? Sabi sa First John, 'no, chapter 4 verse 1, "Dear friends," sabi ni Apostle John, "do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world." So, kailangan tayong maging, discerning, 'no? Sabi ni John, Apostle John, this is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, no? And then sabi niya sa verse 3, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. So may mga masasamang espiritu at ang gusto ng Panginoon ma-discern natin kung ano ang sinasabi sa atin ng Holy Spirit, 'no? At huwag tayong maniwala dun sa mga, maling kaisipan at maling mga bagay-bagay. Nung araw naalala ko na dahil hindi ko alam itong mga bagay nito, ah, minsan nalilinlang ako ng sarili kong mga kaisipan, kakaroon ako ng mga sari-saring mga, maling mga desisyon nung bata-bata pa ako sa Panginoon kasi hindi ko pa ma-discern kung ano ba yung talagang galing kay Lord, ano yung hindi. Kaya ito pong bagay na 'to, sinasanay po natin ang sarili natin sa tulong ng iba pa nating mga kapatiran. So yung attention, awareness, saka yung agreement, gusto ng Panginoon na kapag siya'y nangungusap sa atin at na-discern natin, dapat magkaroon tayo ng pagsang-ayon, 'no, sa Kanya. Siyempre yung kabaligtaran, yung disagreement, 'di ba? Ibig sabihin, 'pag tayo ay nakakarinig ng mga tinig na galing sa kaaway, 'no, o even galing sa sarili lang natin, hindi natin dapat, tatanggapin 'yun. Kundi, dapat magkaroon tayo ng courage na sabihin na, "Lord, sa iyo ako susunod, 'no, hindi sa mga maling kaisipan." 'No? Halimbawa, kung meron tayong mga condemnation, 'no, sa puso natin, 'no, nagsasabi na wala kang kuwenta, ikaw ay, hindi ka aya-aya sa Panginoon. Kailangan ma-discern natin 'yan. Yan ba ay sa Panginoon o yan ba ay galing sa kaaway? So, yan yung tinatawag na agreement at siyempre gano'n din disagreement, 'no, para sa mga sitwasyon na hindi galing sa Panginoon yung naririnig natin. Kaya attention, awareness, agreement, yan po ang mga prinsipyo na gusto gusto ng Panginoon na ma-develop natin sa buhay natin, okay? Now, siyempre gaya ng sinasabi ko, hindi agad-agad natin matututunan ito. Kaya dapat bahagi tayo ng isang community at, tayo ay nakikisa sa buhay natin sa Panginoon, magkakasama tayo. Dapat magtulungan tayo, dapat, binibigyan natin ng importansya yung, tinatawag na, community natin sa Panginoon at hindi tayo nagsosolo. Kasi minsan maliligaw tayo ng landas kapag, sarili lang natin ang pinagtitiwalaan natin, okay?
So, kailangan tayo magkaroon ng discernment sa movements in your soul. Ano ba yung nangyayari? Meron ka bang mga nararamdaman? Kaya dapat nagtatanungan tayo, kamusta ka na? No? 'Wag natin itatago yung mga damdamin natin. I-share natin 'yan para magkatulungan tayo sa discernment, no? Gano'n din yung pag-discern ng direction ng mga gusto natin o nais natin. Minsan sino-solo natin 'yan, ayaw natin i-share sa iba kasi ayaw natin maging, accountable, no? Dapat ano 'yan, i-discern natin 'yan, saan tayo dinadala ng mga desires natin, no? And then discerning the end of your plans and purposes. O ano sa ano ba kahihinatnan niyan, saan pupunta 'yan? So, lahat ito ay may kinalaman sa tinatawag na discernment, no? So bago tayo mag-agree, "Lord, no, yes Lord, susunod ako." Kailangan i-discern muna natin, si Lord ba yung naririnig natin? 'No? Kaya 'yan kailangan talaga ng ano 'yan, ng community, kailangan ng counsel, share natin sa mga kapatiran, ito yung parang gusto kong gawin o balak kong gawin. Kaya napakahalaga na hindi tayo ika nga nagsosolo, 'di ba? Humingi tayo ng tulong sa mga nakakatanda sa atin sa Panginoon o medyo nauna na sa atin. Siyempre, it's a matter of prayer 'yan, prayer and ano 'no, pakikinig sa Panginoon. Kaya okay, attention yung una, ano, tapos awareness, tapos agreement, 'no? At ang panghuli, aligning your behavior for accountability o yung tinatawag na alignment, okay. So, ito yung pang-apat na disiplina na espiritual na kailangan matutunan natin. So, una, nagpe-pay attention tayo, hindi tayo namumuhay ng parang busy-busy tayo, ano, aligaga. Inaano natin, didisiplina natin yung sarili natin. Tapos, nagiging aware tayo. Meron tayong awareness kapag may nangyayaring spiritual. Tapos, yung agreement, ibig sabihin, i-discern natin. Kung kay Lord yan, siyempre, nag-yes tayo sa Panginoon. No? At kung hindi naman kay Lord yan, siyempre, nagdi-disagree tayo. Ni-reject natin yung maling kaisipan. Okay? Tapos, ngayon, kailangan ng alignment. Kailangan yung pagsunod natin sa Panginoon ay hindi lamang parang puro lang tayo amen, di ba? Kailangan talagang sinusunod natin si Lord pagdating sa buhay natin. Itong sabi ni Pablo, no, sa Philippians chapter 2, verse 12, sabi niya, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling." So, dapat tayong sumunod sa Panginoon kapag na-discern natin na si Lord yung ah, nangungusap sa atin, dapat i-align natin yung ating buhay, pananalita, pagkilos. Kapag hindi naman, siyempre kailangan gano'n din, no? Kailangan sumunod tayo sa Panginoon, huwag tayo sumunod do'n sa mali, no? Na parang nag-uudyok sa atin na maling kaisipan. Okay, sabi din sa verse 13, "For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose." So, si Lord ay kumikilos sa buhay natin dahil nga tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya dapat i-discern natin kung si Lord ba yan. At kung si Lord yan, dapat natin i-align yung ating buhay ng ayon sa kalooban niya. Na huwag tayo magmatigas, huwag natin ipilit yung sarili natin. Kaya siyempre proseso 'yan, kaya gaya nga ng sinabi ko, maganda dito sa real life journey meron tayong companion para, inaalam natin maigi paano ba 'yan, paano ba natin gagawin 'yan. Lalo na dito sa apat na disiplinang spiritual. Siyempre it would take time bago natin maging, lifestyle 'yan. Kaya unawain natin maigi 'yan, attention, awareness, agreement, and alignment. Tapos humingi tayo ng tulong sa medyo nauna na sa atin sa Panginoon para bigyan tayo ng praktikal na gabay. Paano ba gagawin 'yan, 'no? So, dito sa alignment na 'to, okay, kailangan, magbago yung ating kaisipan kasi minsan mali yung mga akala natin. Gusto ng Panginoon na ito ay iayon sa Kanyang kalooban. So, kailangan i-renew natin yung ating mga mind. 'Pag may sinasabi siya sa atin, lalong-lalo na mula sa Kanyang salita, 'no, yung talagang basehan natin kung ano tama't mali, yung scripture po, yung Bible. Kaya kailangan, tanggapin natin yung sinasabi ng Panginoon, 'no? Tapos reviving your love, ibig sabihin,
ang dapat pinagmumulan ng pagsunod natin sa Panginoon ay hindi takot kundi pag-ibig sa Diyos 'no, pananampalataya. So, napakahalaga po na tayo ay, may tamang motibasyon 'no, do'n sa ating mga pagsunod. Tapos replacing your behavior, kailangan na unti-unti natin ano, baguhin. Kung may mali tayong ginagawa, itigil natin 'yan, okey? At kung merong gusto si Lord na umpisahan natin, umpisahan natin 'yan 'no? And then i-report natin yung progress natin sa iba para magkaroon tayo ng accountability. Pati yung mga discouragement natin, pati yung mga pagkakamali natin, i-share natin 'yan sa small group natin, sa grupo natin para matulungan tayo. Huwag natin sarilihin yung mga struggles natin. Huwag natin solohin yung mga problema natin. Yun ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Kailangan tayo po ay nagtutulungan, no? Kaya ito po yung apat na disiplina, paying attention o attention, ika nga, becoming aware o awareness nga, ika nga, para madali nyo maalala. Discerning the spirit or spirits. So yan yung tinatawag na agreement. Kung galing kay Lord, yes Lord. Siyempre, kung hindi galing kay Lord yan, disagreement yan. Di-disagree tayo nun. Pero dapat i-discern natin maigi. And then aligning your behavior for accountability o yung tinatawag na alignment. So, madaling tandaan po yan. So, attention, awareness, agreement, alignment, no? Sana po ay ma-memorize po natin yan, mga bagay na yan. Okay? So, tandaan natin, only by listening and obeying the Holy Spirit can we grow in faith together with others. Amen? So, only by listening and obeying the Holy Spirit can we grow in faith together with others. So, yan po ang gusto kong matutunan natin dito sa panghuling session natin sa real life journey, no? So, ang real life journey po ay isang gabay para may pamuhay natin ang pagiging isang tunay na disipulo o alagad ni Kristo. Nawa, aralin natin maigi 'to at higit sa lahat, humanap tayo ng kaibigan o spiritual companion para tulungan tayo sa praktikal na pamamaraan kung papaano ba ito maisasabuhay 'no, sa ating, pang-araw-araw na buhay. Nananalangin ako na kayo po na nakatapos ng real life journey ay hindi lang sana parang nakinig o nagsulat o anuman, kundi talagang ipa-practice natin yung mga prinsipyo at mga kaugalian na napakahalaga para sa ganoon magbunga ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi lang tayo maging mga mananampalataya sa pangalan lang o dahil lamang nagsisimba tayo. Bagkus sana po araw-araw lumalago tayo, nagbubunga tayo at higit sa lahat naglilingkod tayo sa Panginoon. Kung kayo po ay nakatapos na ng real life journey, ako po ay nag-encourage sa inyo. Sana po tumulong naman kayo sa iba na hindi pa dumadaan dito. Tulungan niyo rin sila gaya ng tulong na inyong na-receive, no? Purihin ang Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya mo at nawa, Lord, dito sa katapusan ng real life journey, ay hindi nangangahulugan na tapos na lahat kundi talagang, Panginoon, mag-uumpisa kaming lumakad at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami, Panginoon, kasama ng iba upang sama-sama nga kami na lalago at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon at maraming salamat po muli at kayo ay nakatapos ng real life journey. God bless po.